Sinagat message po sa Raffy Tulfo in Action Facebook page ang maaksyong video ng riot na magkakamag-anak. Panoorin po natin. Kung sino pa raw ang nadihado, sila pang nakulong. Nakausap po natin si Charmaine Ramos, ang nag-upload ng nasabing video. Miss Charmaine, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Raffy. Okay, ano po itong sinasabi nyo kung sino pang nadihado, sila pang mga nakulong? Kayo ba yung grupo ng mga nadihado, ma'am? Opo. Tatay at nanay ko po, tsaka po ate ko po yung nakulong. Sila na nga po yung sinaktan, pero sila pa rin po yung kinulong. Okay, sige ma'am. Pwede ba pakwento sa amin ano po yung nangyari dyan, yung sa video? Bali po, nagpapasukat po kasi kami ng lupa. Tapos po, biglang dumating po yung tito ko po. Okay. Nagalit po agad sa papa ko. Okay. Tapos bumaba po siya, may dalang metal pipe. Kakatawin po agad yung papa ko. Okay. Pinigilan po ng mga anak niya po. Okay. Hanggang sa nagpagulo na po. Nandiyan ka ba sa video? May una pong video niyan. Ako po yung nag-video. Pero Video. yung pinakita niyo po yung kapatid ko pong bunso. Okay, sino yung nakaupo ngayon? Ayan, yung nawalan ng ulirat. Okay. Yung ate ko po na nakulong ngayon. Siya yung nakulong. Po sila. Teka muna, bakit siya ang nakulong samantalang siya yung nasa POK at siya yung hinimatay? Kasi daw po nag-child abuse daw po. Pinagtulungan daw po namin yung anak nilang minor de edad. 15 years old po. Si John Rich Masikat po. Teka muna, nandiyan ba sa video na yung kapatid mo nasaktan niya yung minor de edad? Hindi naman po sinaktan, sir. Sila nga po yung nangungunang sumapok. Okay. Sinapok po kasi yung John Rich si ate. Kaya po inawat po. Hindi po sila pinagtutulungan. Alright, sino yung mga umawat diyan? Mga tiyahin ko po yun. Kasi po andun po yung mga nakakatandang kapatid ni mama. Okay, sige. Kausapin natin si Chairman Macari Benedicto ng Barangay Pulong, Saging Silang, Cavite. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, sir. Okay, Chairman, sa kabilang linya, kausap namin yung uploader na si Charmaine Ramos. Yun nga sabi niya, kung sino pa po yung nadihado, nasa POK yung kanyang kapatid hanggat sa nahimatay, sila pa yung mga nakakulong ngayon, yung kanyang mga kamag-anak. Chairman, pwede mo pa, Chairman, pakipaliwanag bakit nakakulong yung mga nasa POK at tulad yan, yung kapatid niyang bunso, nahimatay sa tama ng sapok at bakit yung pang nakakulong ngayon? Kasi yan, sir, kaya po nakasuhan yung pamilya niya ni Charmaine. Kasi nga po nagsampa ng reklamo yung mga pinsang buo niya na inatake raw nila, sinaktan po yung minor de edad na pinsan din nila. Kaya po sila nakasuhan. Ilang taon po yung minor de edad? 15 years old, sir. Charmaine, Po. sinaktan ba ng mga kamag-anak mo, particular na itong sister mong na nahimatay, ang inyong pinsan na minor de edad? Hindi po namin sinaktan, sir. Makikita niyo po sa video na siya po yung nananapok. Aha. Okay. Saan ba yung bata dyan? Yun na napak. Okay, Chairman, may kita mo sa video, yung sinasabing minor de edad, siya yung sumugod at siya pa yung unang nanapak. And then gumanti lang itong mga kamag-anak, especially itong nahimatay, as a self-defense, kaya siya nasa POK din. Sa video, sir, talagang nakikita na nanuntok din yung minor de edad. Kasi, sir, yan, ang rumisponde, sir, dyan, yung aking konsihal, saka itong aming barangay pulis, kasi hindi, lang sila, mga 30 meters lang silang layo nila. Okay. Dito sa pinangyarihan ng gulo. Pero nung lumapit sila, sir, nag-uumpisa na yung gulo na yan. Teka muna, pakiulit-ulit, sandali lang, Chairman. No? Kasi yung bata, Chairman, kararating lang eh. Okay. Inaawat po yung minor de edad. Kasi siya po yung agresibo. Kumbaga parang sasabungin manok, yung gusto ng sumaltada. Kaya lang, inaawat siya ng handler niya. Na wag mo, ayan. Saan yung bata? Ito. Yan nakaputi. Chairman, tumingin ka sa TV mo. Ayun, sasapok siya eh. Inaawat siya.
Ito yun, Opo, itong naka-strip na short. Oh, yan po yung minor de edad, yung naka-strip na short, na naka-t-shirt na puti, makikita mo nakataas yung kanyang kamay at sasapok siya, inaawat siya. Tapos ngayon, sasapukin niya po si Diana, kaya nga tinamaan niya ng sapok si Diana nito minor de edad, kaya hinimatay po, Chairman. Opo, sir. Opo, sir. Oh, Ano? tawagan mo si Atty. Garrett, kukonsulta tayo rito. Hindi, Chairman yung bata ang naging agresibo rito, yung bata ang nanapok, naturalmente, wala nang bata-bata dyan, wala nang minor de edad dyan, kasi riot na yan, rambulan na yan. Then you have to do something to defend yourself. So ang ginawa nitong si Diana, bilang self-defense, nasapok niya itong bata. Sir Rafi. Ma'am. Yung una po kasi niyan, may yung video pong saglit lang. Ano po, sinapok po ni John Rich yung tatay ko, kaya po inawat. Sino napok sa tatay mo? Itong minor de edad? Si John Rich po, na nakatalikod po yung tatay ko. Sino si John sinapok Rich? po yung menor de edad po. Okay, so itong minor de edad, sinapok yung tatay mo. Opo, kaya po nagkaganyan, tapos inaawat na po. Tapos Oh. sinapok po ng magkakapatid na lalaki si ate, yung si Oh, ano po. sandali, ito yung front Si view Johnny. nitong minor de edad. Oh, kita mo, Chairman, very combatant itong minor de edad. Inaawat na siya, puro awat sa kanya. In the first place, he was the first one who drew first blood na sinapok niyang tatay nitong ni Charmaine. He drew the first blood. Ay, kasi ngayon, sir, doon sa in-upload na video, talagang makikita, sir, na yung bata ay nanuntok. Pero yan po, sir, kasi nga kaya po nakasuhan ang magulang niya at kapatid ni Charmaine. Dahil nagreklamo nga po yung magulang ng bata at saka yung bata dahil nga po sa pananakit. Hindi, kaya nga Chairman hindi nyo tinitingnan yung video Okay, nagamit nitong bata, yung mga magulang nitong bata, yung pagiging minor de edad. Naabuso yung dahilan dahil minor de edad, so pwede nang gumawa ng kawalanghiyaan, pwede na manapok at hindi siya makukulong sapagkat siya minor de edad. Yun ba yung pinagbasehan nyo? Kitang-kita naman sa... Sandali lang, Chairman. Kitang-kita naman sa video, itong bata, very aggressive siya. Sa umpisa pa lang, nananapok siya. Di ba? Makikita yung kanina naka-back view siya. May sasapokin siya. Nasapok nga niya at nahimatay yung nasapok niya na pinsa niya. And then dito ngayon sa front view, makikita mo, lulusob siya, inaawat siya. So siya yung combatant dito. Oh, sir, pero yan po, sir, yung kasong yan, hindi naman po na dumaan sa barangay yan. Dumayrik na po sa pulis yung pamilya ni Yandy para po magsampa ng kaso. Sir, kasi po ang nangyari po, nagpatawag po sila ng polis, yung tito ko po. Tapos po, ang sabi po, ibablatter po muna sa barangay. Pero ang nangyari po, idiniretso po bigla sila sa bayan, sa silang police station po. Okay. Ang sabi po doon, doon daw po magbablatter. Pero- Hindi po sila, sir, pinag-blatter. Kasi po, sir, dinala po sila sa Tagaytay para ipa-medical legal. Tapos po, sir, dinala ulit sila sa bayan para daw po makapagpa-blatter. Pero, sir, dinatay na lang sila bigla. Hindi na nila kinuha yung panig ng magulang ko po, ng ate ko. Basta na lang po dinating doon. So, sir, pumunta po ako doon. Ang sabi ko po, sir, bakit po bawal umalis dito yung magulang ko tsaka mga kapatid ko? Ano pong ginawa nila? Ang sabi po sa akin ng pulis, utos kasi to, utos to na nakakataas. Basta utos to na nakakataas. Tapos bigla po ako sinigawan. Tingnan lang natin yung tapang mo pag nandun ka na sa loob ng kulungan. So sabi ko, ikulong ako, ikulong. Tapos nagsigawan po, pati po Okay, yung nasa sige labas, ikukulong na daw po ako. Tapos nagtatakbo na po ako, sir. Nasa linya telepono si Attorney Garrett Tungol. Attorney Garrett, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, sir. Alright, meron ditong video ng riot na magkakamag-anak. Yes, sir. At may kita sa video, very clear, yung minor ang naging very combatant, ang naging aggressive. Una, kita-kita sa video, siya yung lumusob, meron siyang sinapok, at yung nasapok niya, kahit na inaawat siya, nasapok niya yung isang kamag-anak na hinimatay. And then pangalawa, hindi pa siya kontento nung matapos siya makapagsapok ng isang kamag-anak, gusto niya magsasapok pa ng ibang kamag-anak pero inaawat siya. Yes. Now, eto ngayon, when the smoke is clear, etong si minor de edad ginamit ng mga parents nito para sampahan yung mga nasapok niya. Yung mga nasapok niya, yun yung nakakulong ngayon. So, kumbaga, baliktad ang nangyari, Sir Rafi. Yes, nagamit yung pagiging Yes, sir. minor de edad. Yung, di ba meron tayong batas ngayon na pag minor de edad, hindi pwede makulong? Tama, sir. Tama po. Yung juvenile justice law po natin, Sir Rafi. Exactly. Because of the juvenile justice law, ngayon, yung bata, absuelto kahit na siya yung aggressive dito. Anong basa mo dito, Attorney Garrett?
Again, mukha pong wrongful arrest ang nangyari, Sir Rafi, dahil hindi naman po basta juvenile, dahil dyan sa juvenile justice law, makakawala na yung mga totoong nanakit. Dapat, sir, kailangan ma-effect na agad yung release order para dun sa maling na aresto. Ayun. Yes, sir. Second po, yung sa minor po na yun, dapat pa rin pong ma-apprehend siya at madala po sa custody ng DSWD or any social worker po, Sir Rafi. Bawal naman po na nakawala na siya dahil hindi naman po nakasabi sa juvenile justice law na wala na siyang liability at all. Kailangan po ay mapanagutan niya pa rin yan at pwede pa rin po natin siyang ipakuha sa mga polis. Ayun. Okay. Very clear. So, yung bata, dapat yan i-custody sa DSWD para dun sa kanyang kasalanan. Bahala ng Yes, DSWD sir. kung anong discarding gagawin nila. Ganun nga po, Sir Rafi. Okay, sige po. Salamat, Attorney Garrett. No problem, Sir Rafi. Nasa yung telepono siya, Chief of Police, Lieutenant Colonel Pablito Naganag, Chief of Police ng Silang Cavite. Colonel, Yes, sir. Good morning po, sir. Colonel, na-review niyo ba yung video nitong riot? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, yung bata po, yung minor de edad, Colonel, siya yung very aggressive dito. Siya yung nanapok na nanapok. Kahit na inaawat siya, nakapagsapok siya hanggang sa nahimatay yung isang nasapok niya. And yet, yung mga nasapok, yun po yung nakakulong at itong bata ay nakawala. Ba't ganun, Colonel? Nung nagreklamo po yung bata sir dito, wala pa namang pinapakita na video na yan, sir. Sa statement kasi ng bata, sir, siya ang inatake nung nasa motor siya. Pero ngayon, Colonel, meron ng video. Paano to? And then, kanina nakausap ko si Attorney Gary Tungol. Sabi niya, dapat yung bata ay makustudiya din ng DSWD dahil sa kanyang kasalanan. Kahit na pwede bata naman siya. kasi, magka-counter yung kasi, magka-counter charge yung cancer, yung... Hindi kasi, Colonel, may problema kayo, Colonel. Pasensya na, Colonel. Mawalang galang na sa'yo. Dapat yun, patakaran po sa barangay, especially ito magkakamag-anak, pinag-uusap muna sa barangay. Ang ginawa raw po ng mga tauhan ninyo, I don't know kung kasama ka rito, sige, papamedical lang, dadalhin sa barangayan, punta muna doon sa presinto para mag-blatter. Pagkatapos, kinulong nyo na. Kasi yung minor kasi, sir, medyo kasi minor, 76 yung kaso doon, sir. No, Colonel. Hindi pwedeng pag-usapan sa barangay yung pag-minor, sir. No, Colonel. Magkakamag-anak yan, Colonel, remember? Kasi may mga series pa silang mga concert, mga... No, Colonel, wag na yung mga series, Colonel, pag-usapan natin yung actual na pangyari. Wag na yung previous. Kung yesterday, the day before, nagkasapukan sila, let's not talk about that. Let's talk about kung ano po yung makikita sa video na ebidensya. Yes, sir. Yes, sir. Saka, Colonel, sino yung utos ng taas? Sino yung sinasabi niyo yung utos ng taas? Allegation lang po yung sir ng kan, hindi ko rin alam yun, sir. Then, Colonel, na-inquest na ba ito manakulong? Ngayong araw na to, sir, ngayong araw. Then, Colonel, I'm telling you, pakawala rin nga hindi mo nakita yung video, kaya ka gumawa ng hakbang, pero nagpadalos-dalos ka rito. Dapat, Colonel, tinignan mo muna, kinausap mo both sides. Kasi kung kinausap mo both sides, then napakitaan ka ng video. Because they were not given the chance to talk. Kasi kung inibestigahan mo lang talaga lahat sila, na ipakita sa itong bidyong to. Colonel, I'm gonna go up to Camp Crame. Kasi pangit dito, Colonel, nasapok na nga itong mga biktima, nahimatay pa yung isa sa kanila sa sobrang nauntog pa siguro. Tapos ngayon, siya pa nakulong. Colonel, i-release mo to, Colonel, and then further investigation. Kasi deny nyo sila, Colonel. Sabi mo, Colonel, na sila ipapamedical lang, ipapablatter. Pagkatapos, kinulong na agad. Pandaraya do, Colonel. Yes, sir, pag-aralan ko, sir. Ano, pag-aaralan, Colonel? Yes, sir, ipapareview ko, sir. Ipapareview ko yung case folder. Colonel, nanonood ka ba ngayon? Nakita mo yung video? Very aggressive yung bata, very combatant yung bata, oh. Yes, sir. Kita ko, sir. Oh. Nakita mo, Colonel, nahimatay ito, tinamaan ng sapok, yung babae. Oh. Siya na nga yung nasapok, Colonel, siya pa yung nakasuhan. Colonel, ganitong gagawin natin, Colonel. You have to release those people, Colonel. Tapos magpa-imbestiga sa barangay kasi ito po ay narapat sa barangay talaga muna dahil magkakamag-anak. And then, Colonel, kami po tatawag sa RD, tatawag pa kami sa PD, tatawag kami sa Camp Crame kung sino po talagang pwede namin kausapin para ito po imbestigahan. At kapag nagmatigas o kay Colonel, then, sorry Colonel, I'll do everything na para naman magbayad ang dapat magbayad dito sa kanyang pagiging pabaya at hindi naging tama yung pag-imbestiga. Colonel? Yes, sir. Yes, sir. So, Colonel, huwag niyo po inquest, Colonel, today, please. Kapag in-inquest niyo yung Colonel, kung talagang pagpipilitan mo, magsama ka ng PAW lawyer at magsama ka ng video bilang ebidensya. Pero, Colonel, narinig mo naman yung sinabi ng isang attorney, si Attorney Gary Tungol, dapat ma-release yung mga nasapok. Yung bata, Colonel, ang dalhin sa DSWD. Okay, sir? Yes, sir. So, Colonel,
i-release mo na ngayon yung mga nakakulong at dalhin sila sa barangay. Okay, Colonel? Tatawagan ko si Kapitan, sir. Si Kapitan nasa telepono. Kapitan. Opo, sir. Okay, mag-usap kayo ni Colonel. Magikinig ako. Ito kasi, sir, ay may mga kaso na rito sa barangay. Yung kasong pambarangay, sir, hindi dito pag-usapan. Pero yung hindi, sir, kasong pambarangay, hindi naman pwedeng pag-usapan po rito sa barangay. Chairman, ang ibig ko sabihin, hayaan na natin yung mga previous cases. Ito yung mahirap nagkakampi-kampihan na lahat. Paano makakuha ng tamang justisya mo ito? Hindi po yung previous cases, sir. Ito pong nangyari po nitong, yung kapapangyari lang. Apo. Kasi may reklamo rin po naman sa barangay yung pamilya ni Charmaine tungkol nga po ron sa pananakit sa kanyang kapatid. Chairman, nakikinig ka pero hindi mo ka napakikinggan. Pag-uusapan ninyo yung sapukan lang na baka pwedeng pag-ayusin yung sapukan lang. Huwag na yung mga previous blatters, etc. Yung dyan lang nasa video. Okay, yung bata pa lang na unang manapok dito, pag-usapan na natin to, magpakatawalan na muna, yun lang. O kung hindi, Okay. magkasuhan. Okay, sir. So, Colonel, Sir, yes, sir. ayan, umokay na si Chairman. Dali mo kay Chairman, pagharapin mo sila dyan sa barangay, for that incident alone, yung mga previous incident, wala tayong pakialam. Okay, sir. Okay, salamat po, Colonel. Thank you, Chairman, sir. yun lang Yes, yung sir. insidente yan, yung pananapok. And then yung bata, Chairman, tumawag ho kayo ng DSWD. Para yung DSWD, Chairman, ang gagawin ng assessment dun sa behavior ng bata. Opo. Thank you, Chairman. Charmaine, Sir, sige po, kayo po lahat pag-ayos-ayusin sa barangay para sa insidente lang yan. Yung mga previous incident, wala na tayong pakialam. At kapag hindi kayo nagkaayos, then pwede magdemandahan. For the meantime, mag-ayos, pero kami sasama pagdating sa pag-aharap. And then itong minor de edad, ipapaturn over namin yung custody sa DSWD, okay? opo, sir. MJ, ano mga comments? Nako, Idol Rafi! Gigil ako! Yan ang sinasabi ng mga netizens natin na naka-all caps, puro angry emoji. Pero maghe-hello muna tayo no, sa isang dosenang libong-libong-libo. Thousand na ating mga live keyboard warriors na galit ang gagalaiti ngayon. Ngayong umaga na ito sa Itag Mo Pasisikatin segment natin, Idol. Sabi nga ni Rose Ann Fernandez, sana may batas din na minor de edad pwede nakasuhan hanggang nasa tamang edad na. Saka ikulong kasi dumadami yung mga kabataan na ginagamit, no? Para gumawa ng hindi maganda kasi alam nilang hindi makukulong, inaawat na nga talagang gusto niya pa ng gulo. Grabe! At eto nga sabi ni Julian Cabrera, nakakagigil talaga yung minor. Ito, basahin nyo. Oh. Ayan, oh. Lalong-lalo na si Chairman, tatanga-tanga. Siya nagsabi nun, sorry to say, Chairman, pero totoo naman, gigil mo ako. Eto, punta naman tayo. Punta naman tayo sa YouTube, Idol. Sabi nila, no? May tanong si Ruet Ricol. Masarap siguro dyan sa barangay nyo, Kap. Ay, judge. May judge na nung mga keyboard warrior natin. Sinasabi nga nung iba, no, baka daw mamaya, naano na si chairman. Naano nga ba? Basahin na lang natin, o, diba? At eto si Kim Silva, mga mangbabatas na bias, umayos nga kayo. O, diba? Wicked Angel, Kiko Machinglo. Yun daw yun. Yun ang tawag doon sa nangyari. At eto, sabi ni Deadboy, may suggestion na naman, Idol. Pa-drug test yung minor. Hyper masyado sa video. Napansin niya yun. Pero it all boils down, Idol, na yung mga keyboard warrior natin, lalo na kanina, yung mga umpisa ng reklamo ito, sinasabi nga nila, yung magulang dapat talaga meron silang hawak o disiplina sa kanilang mga anak. Yan yung roundup ng mga keyboard warrior natin. Balik sa inyo dyan sa studio, Idol Rafi. Okay, patuloy po namin tinatawagan ang mga taga DSWD para nga doon sa gagawing assessment doon sa bata. Meron din kasi mga netizen nagsabi, pa-drug test daw yung bata dahil doon sa kanyang behavior na baka meron na something. Okay, salamat po doon sa mga netizen na nasuggest na ipa-drug test yung bata, i-request na ma-drug test. And then, yung DSWD po ang gagawa niyan at ang DSWD po ang action niyan tungkol doon sa behavior ng bata. Okay?